Kumusta? Alam niyo ba yung kwento tungkol sa isang sikat na hari, yung napakagwapo niyang anak at isang buong kaharian na nagkagulo dahil lang sa isang away pamilya? Well, ito ang kwento ni Haring David at ng anak niyang si Absalom. Tara, alamin natin kung paano nangyari ang lahat. Para di tayo maligaw sa napaka-epic na kwentong to, hahatiin natin ang ating paglalakbay sa 5 bahagi. Uumpisahan natin sa malungkot na simula ng pamilya nila, tapos sisiriin natin yung lihim na plano ng prinsipe, titingnan din natin kung paano niya nakuha ang loob ng mga tao, paano napilitang umalis ang hari, at sa huli kung paanong ang isang masamang payo ay nagdikta sa kanilang kapalaran. Okay, unang yugto, ang malungkot na simula ng pamilya. Alam mo, akalain mong ang isang rebellion nagsisimula yan sa isang malaking gera. Pero etong kwentong to, nagsimula sa isang bagay na mas personal, isang malalim at masakit na problema sa loob mismo ng pamilya ng hari. Dahil sa isang malaking pagkakamali ni Haring David noon, hindi niya namalaya na parang nagpataw siya ng sentensya sa sarili niyang pamilya. At ang naging kabayaran, ang buhay ng 4 sa mga anak niyang lalaki. 4. Grabe no? So paano ba nagsimula ang lahat ng to? Ganito yan. Si Prinsipe Amnon, yung panganay, may ginawang napakasamang krimen laban sa sarili niyang kapatid. Pero si Haring David, na dapat sana magparusa, walang ginawa. So anong nangyari? Pagkalipas ng 2 taon, si Prinsipe Absalom na mismo ang gumawa ng paraan. Ipinaghiganti niya yung kapatid niya at pinapatay si Amnon. Dito na nagsimulang gumuho ang lahat. Ikalawang yugto na tayo, ang lihim na plano ng isang prinsipe. Dahil sa ginawa niyang paghihiganti, si Absalom kinailangan tumakas. Ipinatapon siya. Pero huwag kayong magkakamali kahit nasa malayo siya, may bunubuo na siyang isang lihim na plano para makabalik. Isipin mo, 3 taon siyang ipinatapon sa isang malayong lugar na Geshur. Bawal siyang umuwi. At habang tumatagal yung pagiging malayo niya sa kaharian, lalong lumalaki yung galit at yung ambisyon niya sa puso niya. Ngayon, paano siya nakabalik? Dito napapasok yung general ng hari ni si Joab. Ang galing ng diskarte niya, kumuha siya ng isang matalinong babae para magkwento sa hari ng isang malungkot at gawa-gawang istorya. Ang goal? Antigin ang puso ng hari para maawa ito sa sarili niyang anak. Ito yung madamdaming linya ng babae sa hari. Uubusin nila ang natitira kong baga. Parang sinasabi niya, yung huling-huling pag-asa ng pamilya ko mawawala pa. At doon, boom, tamaan si Haring David. Naisip niya, teka, hindi ko rin kayang mawala ng tuluyan ang sarili kong anak. At yun na nga, pinayagan si Absalom na bumalik sa Jerusalem. Pero, may pero, hindi pa rin siya pwedeng humarap sa tatay niya. So for 2 years, andyan lang siya sa siyudad pero bawal sa palasyo. Imbes na maging okay ang lahat, mas lalo lang siyang nakaramdam ng sama ng loob at nang karoon pa siya ng mas maraming oras para magplano. Yugto numero 3, ang panliligaw sa mga tao. Dito na ilulunsad ni Absalom yung napakatalino pero mapanlinlang niyang plano para kumbaga nakawin ang puso ng buong bansa para mas mahalin siya ng mga tao kesa sa sarili nilang hari. Parang marketing strategy yung ginawa niya. May 4 na hakbang. Una, porma. Kailangan mukha siyang hari, so kumuha siya ng magagarang karwahe, kabayo at 50 tauhan na tumatakbo sa unahan niya. Pangalawa, kailangan lagi siyang nakikita. Araw-araw, andun siya sa may gate ng syudad kung saan dinadala ng mga tao yung mga problema nila. Pangatlo, nakikinig siya. Pinapakinggan niya lahat ng reklamo. At pang-4, nangangako siya. Sinasabi niya, kung ako lang ang hukom, bibigyan ko kayo ng hustisya. Parang politiko lang sa panahon ngayon, di ba? At ito yung naging campaign promise niya. Isipin mo na lang, para sa mga taong uhaw sa hustisya, narinig nila yan mula sa isang prinsipe. Sobrang lakas ng dating niyan. Naniwala talaga sila na siya na yung sagot. At ang pinaka-tragic sa lahat, si Haring David, yung ama niya. Sobrang mahal niya si Absalom na wala siyang kahit anong hinala. Akala niya yung pagpapasikat ng anak niya para lang yun para pangaralan ng kaharian, hindi para agawin ito. Ika-4 na yugto na. Nasa panig na ni Absalom ang mga tao, kaya handa na siya para sa kanyang huling, pinaka-nakakagulat na hakbang. Ito na yung sandali ng sukdulang pagtataksil ng isang anak sa kanyang sariling ama. Parang eksena sa pelikula yung ginawa niya. Una, nagpanggap siyang may panata sa Diyos para lang makapunta sa siyudad ng Hebron. Pangalawa,
Habang andun siya, palihim siyang nagpadala ng mga espiya sa lahat ng tribo. Tapos pangatlo, sa isang hudyat, tumunog ang trompeta at sabay-sabay sumigaw ang lahat, si Absalom na ang hari. So heto ang tanong, anong gagawin mo bilang isang hari kapag yung sarili mong anak ang umagaw ng kaharian mo? Ang sagot, tumakbo siya. Para iligtas yung minamahal niyang siyudad ng Jerusalem mula sa isang madugong gera sibil, mas pinili ni Haring David na tumakas at iwanan ng lahat. Grabe yung eksenang to ha, isipin nyo, ang isang napakadakilang hari, pinalayas sa sarili niyang trono. Umiiyak siya habang paakyat ng bundok, nakatakip ang ulo at walang sapin sa paa. Ito yung itsura ng isang taong wasak na wasak ang puso. At heto na tayo sa huling yugto, ang payo ng isang taksil. Balik tayo sa Jerusalem. Si Absalom na ang hari, pero kailangan niyang magdesisyon. Anong susunod na gagawin? Dito magsisimula ang labanan, hindi na ng mga espada, kundi ng talino sa loob ng palasyo. Pero may alas pa si David, isang matalik at tapat na kaibigan, si Hushai. Nagpampanggap siyang kumampi kay Absalom, pero ang totoo, misyon niya ay maging espiya para sa tunay na hari. So dalawang plano ang iniharap kay Absalom. Yung plano ni Ahitophel, yung traidor, ay mabilis at matalino. Sugurin natin si David ngayong gabi habang pagod pa siya. Ang hari lang ang targetin. Pero yung plano ni Hushai, yung espiya, iba ang dating. Wag, tipunin mo ang lahat ng tao sa Israel, isang hukbo na kasing dami ng buhangin. Tapos ikaw mismo ang mangunguna sa laban. Kitang-kita mo, kinilitin niya yung ego ni Absalom at binigyan niya ng oras si David. At dahil sa kayabangan, anong pinili ni Absalom? Siyempre, yung mas bongga, yung mas magpapasikat sa kanya. Sabi nila, mas maganda ang payo ni Hushai. Hindi nila alam, yung desisyong yun ang magiging katapusan ng lahat para sa kanila. Si Ahitophel, sobrang talino niya. Nung marinig niya yung desisyon, alam na niya agad, game over, talo na ang rebelyon. Alam niyang parurusahan siya, kaya umuwi siya sa kanila, inayos ang lahat ng gamit niya at nagbigti. Ganun siya kasigurado na tapos na ang laban dahil lang sa isang maling desisyon. So yung matalinong plano ni Hushai, nabigyan ito ng oras si Haring David para makatakas. Pero huwag nating kalimutan, si Absalom ay nagtitipon pa rin ng isang dambuhalang hukbo. Ang tanong, ano na ang mangyayari na yon? Sa huli, maghaharap pa rin ba ang mag-ama sa isang madugong labanan? Yan ang tanam na nakabitin sa kasaysayan.